was said, no, anyone here can avail of it. If you guys just want someone to talk to, kahit feeling niyo wala naman kayong pinoproblema, minsan iba talaga yung pag may nakakausap tayo. May malaking tulong yan. I remember the first time I actually just talked to a wellness coach. Parang dami na akong cut. Parang alam mo yung feeling mo, wala kang problema in life. Pero paglabas ko parang, wow, dami ko palang issues. Pero it allowed me to identify what those are, overcome them, and become a much better person. Yung issue on physical health, we'll get there eventually. So, kakayanin natin yan. Cool ko yan. So, we'll work on that. Pero yun yung point ko guys, sometimes you feel like you don't need it, but it's really just there, festering. And when you get to talk to someone, patutulungan ka niyang ilabas lahat yun, and hindi para ma-stress ka na may problema ka. It's just you realizing what are the things that you can still overcome to become a much better and healthier creator. And believe me when I say, you will create better the moment you're able to solve those issues. Diba? Matutulungan niyo rin pa ako sa BIR, hi guys. Kwenta lang, no? Ay, class din pala to. Hi BIR, hi friends. So, kamusta kayo dyan? Okay. So anyway, so at this point, we would like to call on, we have a special guest. As you guys can see over here. Ikaw yun, sir. So isa sa mga idol ko sa, hindi lang sa, isa sa mga idol ko sa content creation and effective change. Kasi you see someone who really believes in a cause and really went all the way to Congress to actually fight for that cause. And we've been actually looking at your page for the longest time and studying it. Kasi I'm a digital marketer by profession. If you guys don't know, I spent like 18 years in my corporate life in digital marketing. Isa ka sa mga case studies. So it is an honor to introduce and to hopefully share some encouragement lang to all the creators here today para mas maganahan tayo dito sa paggawa natin ng content. Guys, palakpakan natin si Congressman Eli. Oh. Thank you po, boss. Sa mga bossing natin na nandito. Nagpapasalamat ako for inviting me sa Creators Against Corruption. Tingin ko, isang issue yan na pwede tayo mag-unite lahat, regardless of our political tendencies or conviction. Kasi ako, pag nakikipag-usap sa mga tao, sinisimplihan ko lang. Halimbawa, usapin ng baha. Pag bumaha, bumagsak yung dike, o yung flood control, hindi gumana. Hindi naman nagtatanong yung baha, sino binoto ng presidente. Tama. Hindi naman nagtatanong yan, anong kulay mo? Maka Duterte ka ba, maka Marcos ka ba, Pink ka ba, Dilaw ka ba, Azul ka ba, o Verde ka? Hindi, di ba? Lahat tayo, pag bumaha, kung nagkaroon sa kuna, apektado tayo lahat. Mga ordinaryong Pilipino, pinaka-apektado sa kung ano nangyayari ngayon. At isang napakagandang platform to na nagsasama-sama tayo kasi yun ang common na cause at issue natin lahat. Dahil tayo lahat sa korupsyon. At lahat ng mga nasangkot dyan, pag sinabi natin lahat ng sangkot, dapat managot kahit sino pa yan. It goes beyond our political colors, it goes beyond our political tendencies. Yung pinaglalaban natin para sa atin ng mga ordinary, para sa atin ng mga Pilipino. Tinanggit kanina ni Consi na lang tawag kasi na para sa bansa natin to, para sa bayan natin to. Kaya thank you for hosting yung mga ganung activity po kay Senador. Siya kasi talaga naging kaibigan kayo. So kay Senador, thank you sa pag-organize ito. For us, ako kasi if I may just share very quickly, bago ako pumunta sa TikTok, sa Facebook, maginista na kasi talaga ako. They were leader, they were organizer. At nagkaroon lang ng platform sa Facebook at TikTok. And gladly, marami palang makaka-relate dun sa mga content na nilalabas. At in-amplify lang yun. Ako, hindi ko gusto na tignan yung sarili ko na parang Mesias o Savior ng mga nakakapanood sa akin. Hindi. Nakikita ko sarili ko bilang bihikulo lang ng frustration, ng galit ng maraming mga ordinaryong Pilipino, ng mga magagawa sa sistema. Maraming galit eh. Maraming naiinis. Pero saan nila i-channel, saan nila ipupunta yung galit at amoy nila. At yun, tingin ko yung responsibilidad natin. Na yung galit at yung mga pagnanais ng mga magagawa at ordinaryong Pilipino, ma-channel natin hindi para magsilbi sa isang partikular na politiko o partikular na kulay ng politika, kundi ma-channel natin para mapaganda yung bansa natin. Mabago yung mga dapat baguhin, mapaganda yung mga magaganda na.
Yun yung tingin ko na responsibilidad natin. At bawat isa sa atin ay merong mga platform, meron tayong mga iba't ibang medium na ginagamit. Tingin ko yun yung isa sa hamon sa atin ng mga creators ngayon. Paano natin magagamit yung ating mga platform para i-amplify, para ma-channel yung galit, yung frustration, ang kapwa natin, ordinaryong Pilipino. At hindi lang manatili sa loob ng social media, kundi makita rin nila yung necessity for them to really do something, for them to act. Hanggang hindi kasi nare-realize ang mga kapwa Pilipino natin na kailangan kumilos at yung kapangyarihan na baguhin yung lipunan natin ay nasa kamay din ng mga ordinaryong Pilipino, eh walang mangyayari. So yun ang responsibilidad natin para maipaintindi sa bawat isa sa mga kapwa ordinaryong Pilipino natin at sa mga manggagawa na yung kapangyarihan na baguhin yung kanilang buhay, yung kanilang pangarap na komunidad ay nasa kamay din nila. After all, sino ba naglagay sa mga congressman, sa mga senador, sa mga politiko, sa iba't ibang tao, sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan? Di ba mga ordinaryong Pilipino? Di ba mga manggagawa? Di ba tayo rin? So yun yung dapat na maipaintindi natin. And we can make use of our platforms para ma-amplify yung ganung message. Yun ang kailangan ng bansa natin ngayon, tingin ko. To go beyond our political convictions, tendencies, or colors, and to really unite as ordinary Filipinos. Again, yun yung laging pag nakikipag-usap ako sa mga manggagawa, mga ordinary Filipino. Pagod na yung mga tao. Pagod na sila sa pangayan sa politika, pagod na sila sa patulang putik ng mga politiko. Gusto nila ng pagkakataon. At yun yung tingin ko na pwede natin gawin. Sa bahagi naman ng policy making, ako ay boss sa mga kasama natin ng mga politiko. I am committing magkakasama natin pag-usapan paano tayo makapagkamot ng mga polisiya o mga possible na mga legislation, partikular sa espasyo natin bilang mga creators. Second, paano maproteksyonan yung freedom of speech. Ako ay ang advocate of decriminalization of libel and cyber. Amen. Marami sa mga creators yan ang hinaharap ngayon. Na-weaponize yung libel and cyber libel para patahimikin yung mga kritiko. Regardless kung kanino yung kritiko. Pero ginagamit yan, na-weaponize yan para patahimikin tayo. At tingin ko, bilang mga creators, bilang nasa isa sa espasyo, kailangan natin proteksyonan yung bawat isa. Kailangan natin proteksyonan at ipaglaban yung kalayaan na i-express yung ating mga sarili, yung kalayaan na ipahayag yung ating mga sarili. So I am committing na pwede tayong makapag-usap, ano po pwede i-push natin na legislation, kinukulit po namin yan sa mga nagawa sa Congress. At kung ano man po yung gusto natin na isulong ng mga advocacies, kung ano pwede may itulong po ng opisina natin. Samahan, tulong-tulungan natin. So yun lang, maraming salamat po. Looking forward na makatawa ko po mga legislation. Itulong na yan, mga kawaso.